alay namin sa'yo, hindi lang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na iyon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw na pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalokbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran,
Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit hindi nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo ang lahat. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan na manggagamot, hindi ang mga walang sakit.
Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, kahit na maulan, mahirap ang pagbabiyahe, nandito tayong lahat sapagkat ang araw ng ating debosyon, sabay-sabay nating bigyan ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas na palakpak para sa Kanya. Alam nyo, pag mga ganyan ang panahon, kaninang umaga pa, kagabi pa, doon sa amin sa Malate, no, dito si Brother Oji, doon sa amin sa parokya sa Assumption, pagising ko ng umaga, ang hirap tumayo dahil nga malamig ang panahon. Kaya yung mga galing sa malalayo, si Nana Ising sa Cavite pa, yung iba sa inyo siguro Antipolo, Bulacan, kanina may nakasalubong ako sa likod, taga Nueva Ecija pa sila. Sino kaya dito ang napakalayo? Buti na lang, hindi kayo nagpatalo sa bad at bad weather. Kasi ang Panginoon may good news para sa inyo. Amen. At punong-puno ng pag-asa, kitang-kita sa mukha ninyo, kitang-kita sa inyong pagsagot, punong-puno ng pag-asa, nagdadasal. Ang tanong natin, Father, makuha ko na kaya ngayong buwan? Mangyari na kaya ngayong buwan? Lahat ng naniniwala, lahat ng hindi tumitigil maniwala na pwedeng ngayong buwan mangyari na at makukuha mo na, pumalakpak ng malakas. Wow! Ang lakas ng fighting spirit. Sabihin sa katabi, God bless you. Kung ano man po yun, Lord, ibigay mo sa Kanya kung para sa Kanya. Gawin mo na kung para sa Kanya. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Pagpalain sana, basbasan sana ng Diyos ang lahat ng meron ka ngayon. Ang lahat ng ano ka ngayon. Sana basbasan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, ang lahat ng pinupuntahan mo, ang lahat ng ginagawa mo. Mga kapatid, pag nakuha mo na at nangyari na, huwag kang titigil magdasal. Hindi porket nakuha mo na yung trabaho, hindi mo na ipinagdadasal yung trabaho mo. Baka ibigay sa iba yan. Hindi porket kumikita ka na ng malaki, hindi mo na pinagdadasal yung negosyo mo. Hindi porket gumaling ka na, hindi mo na pinagdadasal ang kalusugan mo. Pagpalain sana ng Diyos kung anong meron ka ngayon. Pagpalain sana ng Diyos lahat ng pinupuntahan mo, lahat ng ginagawa mo. Ito po yung maganda. Makinig po kayo. Pagpalain sana ng Diyos lahat ng kasama at sinasamahan mo. Alam nyo, dati-dati yung mga magulang, laging sinasabi yan sa mga anak, anak, pipiliin mo yung sasamahan mo ha. Kayong mga magulang, pinagdadasal nyo dapat sila. Hindi lang yung mga anak nyong lalabas, ipagdasal ninyo yung mga makakasama ng anak mo. Sa trabaho, sa school, sa kalsada. Ipagdasal mo ang mga makakasama ng anak mo. Ipagdasal mo ang mga anak mo. Kaya yung kaibigan ko, sabi niya, Father, ano bang gagawin ko sa anak ko? Ganito, mamayang gabi, habang natutulog, i-pray over mo. Totoo yun. Baka hindi na matulog yung mga anak ninyo, baka si mama pinapray over ako. Totoo yan. Lalo na ang mga magulang. Ito lagi ko sinasabi sa mga lumalapit sa akin na, Father, pag-pray mo ako, alam nyo, ako naniniwala,
Mas malakas ang dasal ng nanay ko kaysa sa akin. Walang pare kung walang nanay na nagdasal. Kaya mga magulang, lolo, lola, tito, tita, pagdasal ninyo. Pag nakatalikod, imbes na batukan mo, Lord. Pagdasal mo. Pero dati-dati ang mga magulang lang ang nagdadasal sa mga anak. Pero sa totoo lang ngayon, kaming mga anak, pinagdadasal na rin namin ang mga sinasamahan ng mga magulang namin. Lord, pagdasal mo po yung sinasamahan ng nanay ko kung ano-anong kinukwento sa kanya. Pagdasal niyo po yung barkada ng tatay ko, hindi na umuuwi. Kasi alam niyo ho, katotohanan sa buhay natin, malaki ang impluensya ng mga nasa paligid natin. Hindi lang sa gagawin nila sa atin. Ito po yun, pakinggan ninyo. Hindi lang sa gagawin nila sa atin, kundi sa gagawin natin sa kanila. Kung paano mo sila itinuturing, kung paano mo sila tinatrato, kung paano mo pinapatuloy ang mga bagay-bagay, mga tao sa buhay mo. Kung ang turing mo sa negosyo mo ay mas mahalaga kaysa sa pamilya mo. Kung ang turing mo sa barkada mo ay mas importante kaysa sa sarili mo. Kung ang turing mo sa sinasabi ng ibang tao ay mas mahalaga kaysa sa sarili mong bait, anong ginagawa mo? Kaya nga yung linya ng mga magulang na naiinis na, makakarelate kayo dito. Kaka-computer mo yan, kaya ka nagkaganyan. Kaka-cellphone mo. Kakanood mo, kaya ka madrama. Ito yung isa. Kakasama mo sa kanila, kaya ka nagkaganyan. Pero tandaan natin, sa unang pagbasa, binalaan tayo ng Diyos. Hindi lang sa gagawin ng iba sa atin, kundi sa ginagawa natin sa iba, lalo na sa tinatawag nating the lost, the last, and the least. Paano mo tinuturing, paano mo tinatrato yung mga taong kitang-kita naman talaga, mas maliit sa'yo, mas mababa sa'yo, mas wala sa'yo. Ikaw itong meron kang pera, pero magandang ugali, wala ka. Sinong mas kawawa? Kaya anong sabi ng Panginoon? Kayong mga humahamak ng mamaliit, nananamantala, may gagawin ako para sa inyo. Kaya nga mga kapatid sa ating ebanghelyo, kung meron mang binago, tinuro, itinama si Kristo sa buhay at ugali ng tao nung siya ay nagkatawang tao, yan ay ang pagtrato natin sa mga kagaya ni Mateo, sa mga kagaya nating makasalanang tao. Ano ang sabi ng mga Pariseo nang makita si Kristo at ang mga alagad, kumakain kasama ng mga makasalanan? Alam mo natin noong panahon ni Kristo, hindi lamang po ang mga totoong makasalanan, pati yung mga may sakit, lalo na yung mga ketongin. Alam natin ang kwento ng mga ketongin noon, na sila ay inihihiwalay, hindi lang sa pamilya, sa community, sa simbahan. Doon kayo. Bakit? Yung biru-biruan natin, kung minsan may katotohanan, doon ka, baka mahawa ako sa'yo. Doon ka. Ang tingin sa mga may sakit noon, hindi lang mahina ang katawan, makasalanan. Kaya ganyan tayo kuminsan. Kaya nga nagtaka yung mga tao, bakit sumasama yan sa makasalanan? Baka mahawa kayo. Baka maging katulad nila kayo. Naalala ho ninyo si Maria at Jose? Nung nagtagpo ang nagdadalang tao si Maria, medyo natakot si Jose. Nagtaka siya, nagduda siya. Bago siya pinaliwanagan ng anghel. Dahil baka madamay siya. Pag nalamang nagdadalang tao si Maria, nang hindi siya ang may gawa. Meron ho akong magandang nabasa kanina sa Facebook. Sa English muna. Sabi dun sa akin nabasa, I used to think our parents were too strict
But watching these kids today, I think our parents save our lives. Noon, akala ko napaka-stricto ng magulang ko. Pero habang tinitignan ko ang mga kabataan ngayon, mukhang iniligtas ako ng mga magulang ko. Baka magalit yung mga kabataan. Pero may katotohanan yon. Yung bili nila noon, napipiliin mo ang sasamahan mo, totoo pa rin yon. Pero sana, gawin natin yon, sundin natin yon, hindi sa makamundong dahilan at paraan, kundi sa makakristyanong dahilan. Sasamahan mo sila. Pipiliin mo ang sasamahan mo, hindi lang yung mga maimpluwensya, hindi lang yung mga sikat, hindi lang yung mga mayaman, hindi lang yung mga mapapakinabangan mo. Sasamahan mo sila, hindi dahil gusto mong maging katulad nilang, kahit mali, kahit masama, pero sasamahan mo sila dahil kailangan ka nila. Dahil hindi sila nakakapag-isip ng tama. Dahil hindi nila nakikita ang mali. Dahil wala na silang nakikitang pag-asa. Samahan mo sila, hindi para mahawa ka, kundi dahil naaawa ka. Samahan mo sila, hindi dahil makasalanan sila, kundi dahil kailangan kanila. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa buwan na ito, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung anong pwedeng dumating, kung anong pwedeng mawala. Pero sigurado, sa buwan na ito, may gagawin, may ibibigay ang Diyos. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. God bless you. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan
sa poong Jesus Nazareno. Panalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na pariliko sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsinuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin,
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayong bagong buwan, maniwala at magtiwala na may darating na bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.